Dear IFM, walang masamang pagbigyan natin ng mga taong nirerespeto natin. Pero kapag sumusobra na at hindi na tama, hindi na dapat pagbigyan pa, kahit na magalit pa sila. Ako nga pala si Rovic, 32 years old at nagtatrabaho bilang isang high school teacher. Kapag nagpapahinga na ako sa gabi, lagi na ako nakatutok sa Dear IFM at nag-aabang ng mga magagandang kwento sa programang ito. Kung minsan nagugulat na lang ako sa revelations ng ibang mga kwento, kaya naman talagang nakakaengganyo. Ang gagaling pa ng mga dramatista, kaya hangang-hanga ako sa kanila. Napakasimple lang naman ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero umaasa akong sana ay magustuhan ninyo ito at may matutunan tayong lahat dito. Rovic, akalain mo yun. Teacher ka na rin pala. Oo nga po, Sir Greg. At hindi lang yun. Magkasama na tayo sa trabaho. Yun nga po eh. Hindi nga po ako makapaniwala eh. Ang bilis ng panahon, ano? Naku po, sinabi nyo pa. Dati po, pumupunta lang po ako dito sa faculty room pag may ipapakiusap po ako sa inyo. Naalala ko yan. Kapag alanganin ang grade mo, pinupuntahan mo ako dito. Nakakayaman po pero totoo naman yun. Pero ayos na yun. Ang mahalaga, nakapagtapos ka. Nagtagumpay ka. At meron ka ng matinong trabaho ngayon. Salamat po sir. At hindi naman sa pagmamalaki pero isa ako sa dahilan kung nasan ka man ngayon. Totoo naman po yan eh. Hindi ko po yan may tatanggi. Yan ang gusto ko sa'yo. Marunong kang tumingin sa pinanggalingan mo at sa mga taong tumulong sa'yo. Yun naman po talagang tama. Saka mga maliliit na bagay lang naman yung ipinapakiusap mo sa akin nun eh. Hindi rin po Sir Greg. Yung iba po doon, kung hindi nyo po ako napagbigyan, baka hindi na po ako nakagraduate nun. Sus, eto naman oh. Huwag mo namang masyadong isipin yan. Basta ako, natutuwa lang ako na co-teacher ko na yung dating estudyante ko. Ako rin po sir. Rovic, sandali. May ipapakilala lang ako sa'yo. Pero tingin ko, kilala mo na siya eh. Sino po? Saglit. Angela! Po! Halika lang dito sandali. Ano po yun, sir? Rovic, naaalala mo ba tong si Angela? Estudyante rin siya dito noon. Mas nauna lang yung batch nyo. Pero alam ko naabutan ka rin niya. Opo sir, naalala ko po siya. Sa totoo lang po, magkakilala po kami dati. Ganun naman pala eh. Kung ganon, Angela, ikaw na muna ang bahala sa kanya at may gagawin lang ako Sige po, sir. Dito ko na rin pala magtatrabaho, Rovic. Pasalamat ka, di ko sinabi kay Sir Greg na niligawan mo ako nun. Panigurado, lolokohin ka nun. Ay, eto lang ang sasabihin ko sa'yo Sana tama yung desisyon mo na magtrabaho dito. Napaisip ako sa huling sinabi ni Angela sa akin. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na makapagtrabaho bilang isang teacher sa eskwelahan kung saan ako nakapagtapos. Nagawa kong umalis sa dating eskwelahan ang pinagtrabahuan ko para lang makapagturo dito. Kaya bakit ko naman pagsisisihan ang paglipat ko dito? Mukhang maganda naman ang vibe sa loob ng faculty room namin at okay naman ang samahan namin ng mga ibang co-teachers ko. Wala akong nakikitang problema o gulo kaya hindi ko masasabing toxic ang magtrabaho dito. Hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni Angela. Kaya gusto ko sanang maging malinaw na kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin sa akin. Angela, may ginagawa ka ba? Naghahanda lang ako para sa susunod na klase ko. Hindi ba kita pwedeng istorbohin? Pwede naman. Tungkol saan ba yan? Naubusan na kasi ako ng ginagamit ko na sabong pangligo eh. Teka, bakit mo kinakausap tungkol dyan? Wala lang. Itatanong ko lang sana kung may alam kang magandang gamitin na sabong panligo. Bibili ako mamaya eh. Sorry, pasensya ka na. Alam mo namang, may something tayo nun eh. Tapos tungkol pa sa sabong panligo yung tinatanong mo. Sorry rin Baka nawiwirduhan ka na sa akin. Okay lang.
At para sagutin ko yung tanong mo, may alam akong sabon panligo na maganda sa katawan. Talaga? Anong sabong panligo yan? Shield Bath Soap. 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Recommended pa ng Philippine Nurses Association. Okay pala yan eh. Salamat ah. Walang anuman. Pero pwede bang sabihin mo na sa akin kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit mo ako gustong kausapin? Wala, yun lang. Imposibleng kakausapin mo lang ako nang dahil sa sabong panligo. Rovic, kilala kita. Kapag kabado ka, kung ano-ano na yung mga sinasabi mo. Kaya mo siguro ako binasted, ano? Well, siguro nga. O sige na, sabihin mo na sa akin. Tungkol saan ba yan? Ay, okay. Naalala ko lang kasi yung sinabi mo sa akin nung unang araw ko dito. Sabi mo nun, sana tama yung desisyon ko na magtrabaho dito. Naalala mo pa yun? Hindi mawala sa isip ko eh. May dapat ba akong malaman? May problema ba sa eskwelahang to? Rovic, huwag kang maingay ha. Huwag mong sasabihin sa ibang teachers to. Wala namang masyadong problema dito. Pero si Sir Greg, may ugali siya na kapag dating estudyante niya, katulad ko, lagi siyang humihingi ng pabor. Okay. Yun lang naman pala eh. Anong yun lang pala? Rovic, baka hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Hingi lang naman pala ng pabor si Sir Greg eh. Kung kaya ko naman, pagbibigyan ko na lang siya. Hindi yun ganun kasimple, Rovic. Kapag napagbigyan mo na siya, mamimihasa na siya. At hindi lang yun. Dadating yung oras na napipilitan ka na lang pagbigyan siya. Dahil sa respeto mo sa kanya. Wala talaga akong nakikitang problema sa sinabi ni Angela. Ang akin lang naman, kung may gustong ipakiusap sa akin si Sir Greg, di pagbigyan. Ganun lang naman kasimple yun eh. Dati ko siyang teacher at malaki ang naitulong niya sa akin noong estudyante pa lang niya ako. Kaya para sa akin, napakaliit na bagay lang naman kung ibibigay ko sa kanya ang kung anuman ang hinihingi niya. At hindi pa rin nagbabago si Sir Greg. Mabait pa rin siya sa akin. Kaya hindi ko mamasamain kung meron man siyang hihilingin sa akin. Pero hindi ko akalain na darating din ang oras na maiintindihan ko na rin kung bakit binalaan ako ni Angela. Rovic! Ay, Sir Greg, kamusta po? Okay lang naman. Ano po bang atin? Gusto lang sana kitang kausapin. Bakit po, sir? May problema ba? Wala. Wala namang masyadong problema. Masyado kang nag-aalala eh. Medyo kinabahan po ako doon, Sir Greg. Hindi ka dapat kabahan. Madadaan naman to sa mabuting usapan, di ba? Ano po bang ibig niyong sabihin doon? Sige, diretsuhin na kita. Nabalitaan ko na hindi raw gumawa ng assignment si Joey, yung isang estudyante mo. Yun po ba? Oo nga po eh. Medyo napagalitan ko lang po yung batang yon. Masyado po kasing pasaway yun. Sa susunod, kapag may ginawa yung batang yan, huwag mo nang pagalitan. Ano po? Huwag mo na lang siyang pagalitan. Kapag may problema dyan kay Joey, sabihin mo na lang sa akin. Kaya lang, Sir Greg. Hindi, ako na lang bahala sa kanya. Alam mo kasi, anak ng kumpare ko yung si Joey. Ganun po ba? Pasensya na, sir. Hindi ko po alam. Okay lang yan. Kaya nga sinasabi ko na ngayon. Pero Sir Greg, hindi ba dapat dinidisiplina natin yung mga estudyante natin? Rovic naman, maliit na pabor lang naman yung hinihingi ko sa'yo. Hindi mo ba ako kayang pagbigyan? Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Mabait at mapirinsipyong tao ang pagkakakilala ko sa dating teacher ko. Pero wala akong magagawa. Kung hindi ko pagbibigyan si Sir Greg, baka lalo pa magkaproblema. Ayoko naman magkaroon pa kami ng away nang dahil lang sa isang estudyante kaya binigay ko na kung ano yung gusto niya. Sana lang ay wala nang sumunod pa dahil hindi ko na alam kung paano ko pa siya mapagbibigyan kung wala na sa katwiran ang mga hinihingi niya. Ayoko dumating sa punto na tatanggihan ko na ang hiling niya.
Hindi na natapos sa isang pabor lang si Sir Greg. Basta nagkaproblema ang estudyante na anak na kumpare niya, nandyan na siya agad para humingi na naman ng pabor sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, dahil madali lang namang mailusot yung gusto niya mangyari, pinalusot ko na. Ang akala ko ay matitigil na doon. Pero hindi pa. Nagkaroon pa ng pangatlo, pang-apat, at marami pang beses na kinausap niya ako tuwing nagkakaroon ng problema si Joey. Gusto ko na talagang tumanggi, pero hindi talaga ako makahindi sa dating teacher ko. Iniiwasan kong magkasamaan kami ng loob. Pero sa susunod na hihingi ulit siya ng pabor sa akin, mukhang magagawa ko ng tumanggi sa kanya. Rovic, pwede ka bang makausap? Sir, may ginagawa kasi ako eh. Sandali lang naman to. Hingi na naman po ba kayo ng pabor? Madali lang naman to, Rovic. Sir, ilang beses ko na po kayong pinagbigyan. Tatanggihan mo ba ako? Hindi naman po sa ganun. O hindi naman pala eh. Kung ganun, huwag ka nang magdadahilan. Ayoko lang po makagawa ng mali. Sinasabi mo bang mali yung mga pinapagawa ko sa'yo? Hindi naman po. Nakikiusap lang naman ako, di ba? Masama ba yun? Hindi po. Kasi Rovic, kung babaliwalain mo yung pagiging teacher ko sa'yo noon, okay lang naman yun. Hindi ko po yan gagawin, sir. Malaking parte po kayo ng kung ano po ako ngayon. Di yun naman pala eh. Ang ibig sabihin ba nito, makakaya mo nang pagbigyan ulit yung pabor na hinihingi ko sa'yo? Ay, sige. Tungkol po ba saan to? Okay. Hindi raw nakapagpasa ng project si Joey. Ano naman po yung gusto nyong gawin ko dun? Tulad lang naman ng dati, Rovic. Palagpasin mo na lang muna at kakausapin ko na lang yung tatay niya. Paano pong palalagpasin? Anong grade po yung ibibigay ko sa kanya kung wala naman po siyang naipasa sa akin? Ay, katulad lang din ng dati. Bigyan mo na lang ng pasadong grado, madali lang naman. Sir, para sa akin, hindi po madali ito. At bakit naman? Nakukonsensya na po talaga ako eh. Parang hindi ko na kayang gawin to. Rovic, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi naman masama itong ginagawa natin eh. Paano pong hindi masama? Mali nga to eh. O sige, nadadala ka ng konsensya mo. Wala akong magagawa kung yan ang nararamdaman mo. Kaya nga, Sir Greg. Baka pwedeng itigil na natin to. Pero makakaya ba ng konsensya mo na bumagsak yung estudyante mo? Kahit na alam mong may magagawa ka para pumasa siya? Kawawa naman si Joey. Ayoko naman maging malungkot ang kumpare ko para sa anak niya. Pagbigyan mo na ako para wala nang problema. Kung hindi lang talaga mataas ang respeto ko kay Sir Greg, baka nakapagsalita na ako ng hindi maganda. Masyado na niyang sinusubukan ang pagkatao at prinsipyo ko, lalong-lalo na ang pagiging guru ko. Aminin kong natatakot din ako kung sakaling hindi ko masunod ang gusto niya. Matagal na siyang teacher sa eskwelahan namin, kaya siguradong may magagamit siyang impluwensya na pwede niyang gamitin laban sa akin. Wala akong lakas ng loob na katulad ng kay Angela. Nagawa na niya kasing tumanggi kay Sir Greg, kaya hindi sila nagpapansinan ngayon sa faculty room. Pero may mga pagkakataon na may pinaparinggan si Sir Greg at mahahalatang si Angela ang pinaparinggan niya. Mahirap yun. Ayoko mangyari sa akin yun. Kaya kahit alam kong mali, magbubulag-bulagan na lang ako. Kahit ayoko, pagbibigyan ko na lang ang dating teacher ko. Rovic, ano na naman yung ginagawa mo? Naghahanap lang ako ng paraan kung paano maipapasa yung estudyante sa advisory class ni Sir Greg. Ay nako, ayan na naman tayo. Bakit hindi ka pa umuwi? Nagsiuwian na lahat ng teachers oh. Pauwi na rin ako. Kaya lang napansin ko na nandito ka pa. Sasamahan mo ba ako? Pwede naman. Concerned ka talaga sa akin Hoy, tumigil ka nga dyan. Teka, bakit? Babagsak na naman ba yung estudyante na yan? Si Joey ba yan? Hindi. Si Mark to. Ilang araw nang hindi nakakapasok to kasi nagkasakit yung nanay. Tsaka may problema rin sa pamilya. Naawa naman ako eh. Akala ko si Joey yan. Pasaway talaga kasi yung batang yun eh. Hindi.
Mabait tong si Mark, tsaka nagpa-participate talaga to sa klase. Hindi ipinakiusap sa akin ni Sir Greg to. Naghahanap talaga ako ng paraan kung paano ko siya maipapasa. Kapag ganyan, hindi masama sa loob na tulungan. Parang may naisip akong pwede mong ipagawa sa kanya. Ano yun? Makintab ba yung sahig dun sa classroom nila? Kasing kintab ng sahig natin dito sa faculty room? Hindi eh. Oo nga no. Pwede ko siyang pabilhin ng floor wax. Ano bang floor wax yung magandang gamitin sa sahig para kumintab? Madali lang yan. Star wax. Kintab ay to the max. Yun naman pala. Sige, pabibilhin ko na lang si Mark niyan. Tapos, bigyan ko na lang siguro ng test para sa mga na-miss niyang lessons. Tingin ko maganda nga yan. Hindi katulad dun sa isa na halos wala nang ginagawa pero pumapasa. Tinamaan talaga ako sa sinabi ni Angela. Tama nga naman siya. Para saan pa ang pagiging guru ko kung hinahayaan ko na lang at nagiging bahagi pa ako ng maling sistema. At sa totoo lang, habang tumatagal, hindi ko na kayang tiisin pa ang mga nangyayari. Kaya magmula nang nagkausap kami ni Angela, nagkaroon ako ng panibagong lakas ng loob. Isinumpa ko sa sarili ko na ayusin ko na ang sarili ko. Mas pakikinggan ko na ang konsensya ko kesa ang takot na nararamdaman ko. Kahit magalit pa sa akin si Sir Greg, hindi ko na pagbibigyan pa ang pabor na hihingin niya sa akin. Rovic! Sir Greg, ano pong problema? Malaking problema to, Rovic. Sir, okay lang po ba kayo? May gana ka pang tanungin ako ng ganyan? Sir Greg, chill lang po kayo. Huwag mo akong pinagsasabihan. Opo. Dito tayo, yung walang makakarinig sa atin. May kasalanan po ba ako sa inyo? Nagmamaang-maangan ka pa? Mas maganda po siguro, sir. Sabihin nyo na lang sa akin kung ano po yung dahilan ng ipinuputok nyo. Sige, pero sa totoo lang, alam na alam mo to eh. Bakit kailangan mo pang ipatawag yung kumpare ko? Hindi lang naman po siya yung pinatawag ko. Pati rin po yung magulang ng nakaaway ni Joey. Pinatawag ko rin po. Di bang sinabi ko sa'yo, sa tuwing magkakaproblema si Joey, sabihin mo lang sa akin? Opo. Bakit ginawa mo pa to? Ginawa mo pang komplikado yung sitwasyon eh. Hindi naman po, Sir Greg. Dahil po may hindi magandang nangyari, ipinatawag ko lang po yung mga magulang ng mga estudyante. Ganun lang po kasimple. Ano bang gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang pong mangyari dito ay magkalinawan at maparusahan kung sino ang may kasalanan. At malaman din po ng mga magulang na may problema ang anak nila sa eskwelahan. Ang tungkulin ng eskwelahan ay bantayan ng mga bata. Hindi natin dapat iniistorbo pa yung mga magulang. Kaya nga nandito tayo mga teachers eh. Yan po bang sinasabi nyo? Para sa lahat ng magulang yan? O para sa kumpare nyo lang? Siraulo to ah! Pasensya na po kayo, Sir Greg. Ilang beses ko na po kayong pinagbibigyan. Pero sa pagkakataong to, ang konsensya ko naman po ang pagbibigyan ko. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo, Rovic. Pagsisisihan mo tong ginawa mo. Kahit kailan, hindi ko dapat pagsisihan ang paggawa ng tama. Kayo po ang nagturo sa akin yan. Gawin nyo kung ano yung gusto nyong gawin. Hindi po ako natatakot. At kung ako rin po sa inyo, isabuhay nyo kung ano yung itinuturo nyo. Aminado akong sobrang kaba ang naramdaman ko noong mga oras na yon. Dahil sa unang pagkakataon, kinalaban ko ang dating teacher ko. Alam niyo namang mataas talagang respeto ko sa kanya. Kaya hindi ganun kadali para sa akin na makipagsagutan sa kanya. Hindi ko gusto na ganito ang mangyari sa aming dalawa. Pero oras na rin para gawin ko kung ano talaga ang tama. Sa ngayon, hindi lang siguro talaga may iwasan na pinaparinggan niya ako sa faculty room. Pareho na kami ni Angela. At ngayon ko palang nararamdaman na medyo toxic na nga sa workplace namin. Pero syempre, hindi dahilan yan para sumuko na lang ako. Paninindigan ko na lang ang naging desisyon ko. Tsaka isa pa, inspired din ako dito.
Naging girlfriend ko na rin kasi ang co-teacher na nagpalakas ng loob ko para gawin ang tama. Oo, kami na ni Angela. Kaya mas ganado ako laging pumasok sa trabaho at wala na akong pakialam sa toxic na co-teacher ko. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat. Rovic.